Sa isang marangyang bahay sa Binondo, idinaos ni Kapitan Tiago ang isang ingrandeng salo-salo. Ang mga panauhin ay mula sa iba't ibang uri ng tao. May praile, mayayamang negosyante, at kilalang personalidad sa lipunan. Maligayang pagdating sa aking tahanan. Pakiusap, magsiupo kayo at magsaya sa aking munting handog para sa inyo. Ano ang handa, Kapitan? Sana naman hindi galing sa tindahan ng inject? Huwag kang mag-alala, Padre Damaso. Lahat ng hinahain sa inyo ay gawa ng mga magagaling na kusinera. Mukhang napakaganda ng gabi. Ano nga pala ang okasyon natin ngayon, Kapitan Tiago? Ang ating salo-salo ay para sa binatang si Crisostomo Ibarra na nanggaling sa Europa. Isa siya sa anak ng kaibigan natin na yumaon na si Don Rafael Ibarra. Isang malaking karangalan. Makasama ko kayong lahat ngayong gabi. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa mainit ninyong pagtanggap. Ginoo, ano po ah? Maraming salamat po. Aba, Crisostomo, hindi mo na ata kapilala. Kung hindi dahil sa akin, ay hindi makapasok inyong pamilya sa lipunan. Salamat po, Padre. Ngunit aking pagkakaalam, ang aking ama ay umaasa lamang sa kanyang sariling kakayahan. Aba, parang may ibig sabihin ng salita, binata. Hahaha! Huwag na nating palakihin ang usapan. Ano ba to, Padre Damaso? Ngayong gabi ay para sa ating kasiyahan. Oo nga, mabuti kayo tayo maghapunan. Ang piging ay nagpatuloy, ngunit malinaw ang tensyon sa pagitan nila Padre Damaso at Ibarra. Sa kabila ng saya ng gabi, ang mga alitan ay nagsimula ng umusbong. Sa unang kabanata pa lamang, ipinakita na ni Dr. Jose Rizal ang mga kaibahan ng ugali at naniniwala ng mga karakter. Isang pasimula para sa mga darating na masalimuot na pangyayari. Sa gitna ng masayang salo-salo sa tahanan ni Kapitan Tiago, dumating ang panauhing pinakihintay ng lahat, si Crisostomo Ibarra, ang binatang anak ng yumaong Don Rafael Ibarra, nakababalik lamang mula sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Mga kaibigan, narito na siya! Ipinapakilala ko nga pala sa inyo ang aking inanak na si Crisostomo Ibarra. Magandang gabi po. Isang malaking karangalan ang makakabalik at makasama kayong muli. Halika na, anak. Aba, ang binatang Ibarra, hindi ka namin nakilala. Ang dati ng pinagbago mo, parang hindi ka na. Marahil ay dala lamang ng aking karanasan sa ibang bansa, Padre. Ngunit ang aking puso ay Pilipino pa rin. Ano naman ang natutunan mo sa Europa? Magdala ka ba ng aral o ng matamang influence? Marami po ako natutunan doon, Padre. Lalo na po yung kalayaan at karapatan ng isang tao. Pero ang importante ay ang pagmamahal sa ating bayan. Mukhang may mabuting hangarin ang binata. Kapitan Tiago, dapat ka magmalaki sa iyong inaanak. Oo nga, tunay na ikinagalak ko ang iyong pagbalik, Crisostomo. Aba, kisig mo naman, Ibarra. Tiyak madami kang kwento mula sa Europa. Marami talagang kwento. Ngunit, ang gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa ating bayan habang ako ay wala. Aba, binata, ba't hindi mo tanungin ang tungkol sa iyong ama? Mas mabuting pang pag-usapan yun kaysa sa kwento sa Europa. Ha? Ano ba? Ano lamang? Wala naman. Ang masabi ko lang, maraming nangyari ang hindi mo magugustuhan. Ang mga salita ni Padre Damaso ay nag-iwan ng kaba at pagdududa kay Crisostomo Ibarra. Hindi niya batid ang tunay na mga pangyayari sa kanyang ama. Ngunit ang gabing ito ay ang magiging simula ng kanyang paglalakbay upang tuklasin ang katotohanan.
Halina't magsimula na tayo. Ang mga pagkain na inanda ng mga pinakamagagaling kong mga kusinera. Tikman nyo ang tinola at ibang mga putahe. Napakasarap ng pagkain mo, Kapitan Tiago. Maraming Ito salamat. ay hindi pagkain ng karaniwang tao. Oo nga, napakalinamnam. Ang tinola ay talagang kakaiba. Sa Europa, bira lang ako dito makakain ng ganito ang sarap na putahe. Tinola? Aba? Nag-aaral sa Europa para lang turiin ng tinola. Ang mga kabataan ngayon ay ano nang ginagawa? Marahil, Padre, iba-iba tayo ng pananaw. Ngunit para sa akin, mahalaga ang simpleng bagay na may kinalaman sa ating kultura. Kultura? Aba? Ano ang nalaman sa kultura, binata? Ang henerasyon nyo ngayon ay puro erehe at walang utang na loob. Naku, Padre, huwag kayong mga galit. Baka sumamaan yung pakiramdam. Crisostomo, ano bang plano mo ngayon nakabalik ka na mula sa Europa? Padre, nais kong makatulong sa bayan. Nais kong gumawa ng paralan para sa mga kabataan dahil naniniwala ako na ang edukasyon ay susi sa kaunlaran. Paaralan? Ano naman ang kalokohan yan? Huwag kang mag-ambisyon ng labis, binata. Ang bayang ito ay hindi pa handa para sa mga bagay na ganyan. Ngunit Padre, naniniwala ako na ang bayan natin ay handa na. Ang edukasyon ay hindi lamang para sa mayayaman, kundi para sa lahat. Huwag kang mahangas sumalungat sa akin. Bata ka pa at marami pang hindi nalaman. Kung ako sa'yo, ay itigil mo na ang mga baliw mong plano. Naramdaman ng lahat ang bigat ng pag-uusap. Si Kapitan Tiago ay pilit na iniba ang usapan upang maibsan ang tensyon. Mga kaibigan, tikman nyo ang espesyal na panghimagat na sigurado magustuhan nyo. Pasok. Oo nga, tama. Ang pagkain ay nagbibigay ng ligaya, hindi nagbibigay ng irita. Kaya kumuha na kayo. Huwag nyo nang sayangin ang oras. Bagamat naibsan ang tensyon, nanatili sa isipan ni Crisostomo Ibarra ang mga salitang binitawan ni Padre Damaso. Ang simpleng hapunan ay naging pasimula ng mas malalaking siganot. Matapos ang salo-salo, naglakad si Crisostomo Ibarra sa labas upang magmuni-muni. Habang naglalakad, sinundan ito ni Teniente Guevara, isang kaibigan ng kanyang ama, upang mag-usap. Binata, maaari ba kita mausap sandali? Tendente de Guevara, ano ang pagiging ko sa inyo? Binata, gusto kong ipaalam ang sinapit ng iyong ama na si Don Rafael Ibarra. Ang aking ama? Ano po nangyari sa kanya? Bakit wala man lang nagsulat sa akin o nagsabi habang ako'y nasa Europa? Binata, ang iyong ama ay isang mabuting tao. Ngunit siya'y naging biktima ng kasamaan ng Ingles. Siya'y tinawag na erehe at filibustero dahil lamang sa pagtulong niya sa mga naapi. Erehe? Filibustero? Anong kanilang dahilan para tawagin siyang ganun? Nagsimula ito sa isang usapan sa lupa. Ang iyong ama ay laging pumapanig sa mga magsasaka na nagbigay sa kanya ng kaaway. Ngunit ang matya ng lahat nang siya'y magpahayag ng kanyang saloobin laban sa maling gawa ng mga ilang praile. Dahil lang doon? Siya'y siniraan? Ano nangyari sa kanya? Siya'y kinasuhan, kinulong, at halos walang nakialam upang pagtanggol siya. Namatay siya sa piitan, hindi dahil sa sakit, kundi sa sakit ng kalooban. Aking ama. Aking ama ay isang mabuting tao. Ngunit siya hinatulan ng lipunan. Sino may kagagawa nito? Maraming nagambag sa kanyang pagbagsak. Ngunit isa na rito ay si Padre Damaso. Siya ang tumawag sa iyong ama na erehe. Sa Padre Damaso? Kaya pala tila may galit siya sa aming pamilya.
Hindi ko ito makalilimutan. Ang mga salita ni Teniente Guevara ay tuminaw sa puso ni Crisostomo Ibarra. Sa gabing iyon, nabaon sa isipan ng binata ang galit, pangungulila at pangako ng paghihiganti. Sa kabanatang ito, unti-unting nalaman ni Crisostomo Ibarra ang mapait na katotohanan tungkol sa sinapit ng kanyang ama na magpapasimula ng kanyang layuning baguhin ang lipunan. Oo nga, mabuti pa tayo mga kapunan. Ay, bakit ang mausap sandali? Teniente Guevara, ano ang paglilingkod ko sa inyo? Kat, di ko alam yung sabi. Ala, okay lang yun, okay lang. Mga kaibigan, tikman niyo ang espesyal na panghimagas na sigurado magugustuhan niyo. Na Crisostomo, ano ba ang plano mo ngayon nakabalik ka na? Wala sa... Wala sa Europa.